Hi, Vandave. How are you Vandave. supposed to pronounce your name? Vandave, Vandave, Van Dave. Vandave. But you can call me Dave or Van. Yeah. Alam mo, I still remember you. You really made a huge impact to me during your screening. Kasi you were so effortless. You were chill. You were natural. Yeah. Really? With what you're standing up for. Tandaan ko yun eh. Di ba? You're a consonant? Yeah, aspirant before, yeah. Yeah. So talagang it's really your passion to Help people. help people. Yeah, yeah. Is this what Siguro. goal why you're joining MWP? Of course, syempre kasama na yun. So, para ma-motivate pa yung ibang tao, especially kung nasa same path ng pinagdaanan ko, which is I've been in anxiety and depression for how many months before I joined Mr. World. So siguro isa sa naging coping mechanism ko is yung Mr. World, yung pagsali ko doon para alam mo na pinush ko yung sarili ko, bigyan ko ng goal yung sarili ko na dapat in 1 to 2 months meron ng result when it comes to fitness kasi syempre number 1 naman pagka nasa gantong industriya ka, pag hindi ka fit, medyo demotivated ka or hindi ka masyadong mainit or confident. Pero, well, look at your transformation. Yun nga eh. Di ba, ang galing. 2 months, di ba? 2 months. And we can see the progress. Talagang pinaghandaan mo tong Mr. World. Of course, syempre, sumali tayo dito eh. What do you hope to achieve with your participation here in Mr. World? To achieve, what do you mean, sorry? Anong gusto mong mapatunayan? Anong gusto mong makuha? O ano ang gusto mong makuha o magampanan o ma-achieve Siguro- sa pagsali mo dito sa Miss? Siguro kasi, like what I've said before, pag sumasali kasi ako ng competition, it's not all about crown. Yung pakikisama, yung pakikitungo sa tao, pag natuto ka nun, malaking factor na yon. Syempre dito sa pagsali mo ng competition, especially sa Mr. World, iba-ibang ugali, iba-ibang personality, iba-ibang lahi, or meron mga hafiz. Yun palang panalo ka na eh. Kapag natutunan mo makisama sa mga tao, especially pag meron, let's say, meron lang, kung wala naman dito sa Mr. World, pero just in case na meron, yung mga mga masasamang ugali na mapakikisamahan mo. Doon pa lang matutunan mong pakisamahan yung mga yan, pero hindi ka nagbabago kung ano yung personality mo talaga, panalo ka na nun. So dito, since nandito ako sa competition, lumalaban naman tayo ng maayos at siguro prepared tayo sa physically pero sa mentally siguro hindi pa masyado nakapag-training. Pero syempre lalabanan natin na maayos and at the same time dapat every time na babato tayo may motivation palagi para at least pag tumayo ka sa stage, tumayo ka sa entablado, hindi lang ang purpose mo is for the crown pero for to inspire other people, especially sa same na pinagdaanan mo. Can you walk me through your motivation? Kasi ibang klase yung mindset mo, yung discipline mo. Tingnan mo, look at you now, you're fit. I follow you, talagang nakikita ko nag-live ka on your Instagram. Like, yung discipline mo, yung motivation mo, iba. So, how do you train yourself, especially when you want to achieve a goal? Naglalagay ako ng plans, yung goals ko, not just in fitness pero kahit dun sa ibang industry na pinapasukan ko, sa work, sa pagpasok ko ng politics, lahat yan, well planned lahat yan eh, yung ginagawa ko eh. Kaya lang syempre, may mga errors kasi na hindi mo na mababalikan, let's say sa politics, na yung mga ginagawa mo, pag nagkaroon ka ng error doon or let's say hindi para sa'yo, hindi mo na siya mababalikan. Pero unlike dito sa pageantry, pag nagkaroon ka ng error, habang nandun ka sa loob ng scenario, gawa mo na agad siya ng solution. Oo. So, para sa akin, ang lagi ko lang naman sinasabi, iba kasi yung power of mind. Pag nilagay mo sa utak mo, kahit hindi mo kaya financially, emotionally, physically, pero pag nilagay mo sa utak mo na kaya mo, magagawa mo. With what you said, I hope you don't mind me asking, pero ano yung pinaka biggest failure mo na na-overcome, na you're so proud that you were able to overcome? Kasi talaga, I really believe in every word that you said, especially when you talk about mindset, discipline,
achieving your goals in life? Kasi parang feeling ko, marami ka rin pinagdaanan sa buhay. At least that's how I think of you. Oo. Well, siguro, oo, based na rin sa experience na minsan naisip ko nga rin na hindi na pang edad ko yung mga pinagdadaanan ko kasi parang pang tatay na siya. Wala pa naman akong binubuhay. Siguro ang pinaka biggest failure na masasabi ko is yung pag nalolos yung motivation ko, nalalaglag ako sa mga pangarap ko. Kaya every time na pumapasok yun sa isip ko, especially ngayon, pag medyo nakikita ako, syempre hindi naman tayo araw-araw motivated eh. So pag nakikita ko na demotivated yung araw ko, pupunta na lang ako ng gym, doon na lang ako mag-workout, pipilitin ko yung sarili ko na mag-workout para at least kahit pa paano everyday may na-accomplish tayo. When it comes to life kasi, syempre may mga ethics tayo na kailangan sundin. So, kailangan everyday meron kang plannings eh. Kailangan ginagawa mo yung mga plans mo everyday. Kagaya lang din yan ng mga pangarap mo sa buhay. So, kailangan well-planned yung ginagawa mo para kahit ma-demotivate ka, hindi ka malolos ng track. Kasi hindi naman pwedeng umaandar yung isang sasakyan na walang patutunguhan eh. Dapat meron ka laging end destination. Ano bang end goal mo in life so far? How old are you now? 27. Yeah, so ano yung pinaka-ultimate dream mo in life? Siguro at the end sa dami ng ginawa ko sa buhay, aside dun sa mga tulong sa tao, makamotivate sa tao, syempre for myself, bago ako makatulong, kailangan matulungan ko muna yung sarili ko, di ba? So ngayon kasi, na-loss ako ng track, which is, siguro last 2 years, na-loss ako ng track. Since noon, parang hindi ko na alam kung saan tutungo yung life ko. That's why bumalik ako sa mga bagay na ginagawa ko dati, which is yung pageantry and yung pag-work ko sa insurance. You lost somehow in one way or another. Oo, na-loss ako. Hindi kasi Prices, ganyan. Oo. Kasi syempre, kagaya nga ng sinasabi ko, hindi naman tayo laging motivated. So, syempre, tao lang din tayo, marami tayong gustong gawin. Minsan, sa sobrang dami nating gustong gawin na nagpapatong-patong yun. Tapos yung responsibilities na pinapasok natin, hindi na natin nagagawa. So, paano mo nakikita tong pagsali mo sa Mr. World? Kasi, Relasyon sa mga goals mo? Kasi itong Mr. World, bukod dun sa pagtungtong mo lang sa stage at dun sa crown na sinasabi nga nila mapapanalunan, it's not all about that eh. Ang pinaka main purpose kasi ng pageant, win or lose, at least you gain experience and at the same time, you parang nabigay mo sa, syempre may mga vloggers dyan, so free exposure. At least makamotivate ka ng isang tao or merong isang tao na naniniwala sa'yo, tuloy mo lang yung mga pangarap mo. Kasi syempre, etong Mr. World, isa lang to sa mga bagay na pwedeng makapagpaingay ng mga kagustuhan mo sa buhay. And at the same time, syempre, this is for socialization eh. Marami kang pwedeng makilala dito. Especially mga business owners, mga tawag dito? Mga business tycoons na umattend dito, marami ka rin sa kanila kasing pwedeng matutunan. So, pagsali mo pa lang dito, pag-apak mo pa lang, panalo ka na dahil may natutunan ka agad eh. Kagaya nun, pagsali ko dito, di ba sinabi ko nung first time na nag-interview ako, sumali po ako dito kasi gusto ko i-motivate yung sarili ko. Kasi bago ako maka-inspire ng tao, kailangan ako mismo yung maging ehemplo. How do you see yourself 10 years from now? Last question. Siguro, since marami rin akong life lesson na pinagdaanan in the past few years, marami akong business na nalugi, marami akong investment na na-scam. Siguro, in 10 years from now, ako yung Van Dave na mas matalino na, mas maalam na sa buhay, mas wise na. Kasi hindi pwedeng palaging yung gusto lang natin yan nasusunod. Minsan kailangan samahan natin ng mindset. And at the same time, yun nga, yung well-planned na tinatawag, yung plano mo simula una hanggang huli. So siguro 10 years from now, mas natututunan ko na yon. Mas master ko na yon. Mas marami na akong connections nun. And at the same time, magagamit ko na yung connections para makipag-transaction ako ng business to business, which is siguro after 10 years,
For sure, mayaman na ako nun. And nakakatulong na ako nun sa tao ng totoong tumutulong talaga ako ng galing sa sarili kong pondo at nakakagawa na ako ng mga charity na ginagawa ko talaga na pwede kong yung gaya ng ginagawa ko. Siguro sa ngayon medyo konti lang yung mga natutulungan ko silently, pero in 10 years from now baka sobrang dami na nun. Manganganak na yun dahil iba na yung Band-Aid in 10 years from now. Siguro 37 na ako that time. Baka retired na nga ako nun eh. Kung bata ko nun. Oo, pero pangarap ko kasi mag-retire na maaga. Kaya grabe rin talaga ako kumayod. Halos 24, if I have a chance na makapagpahinga, nagpapahinga talaga ako. Kasi almost sa 24 hours na araw-araw, siguro 16 to 18 hours nun kinakain ng pagtatrabaho ko. Ano as an insurance agent? Iba-iba. Yung gluta na meron ako, yung sarili kong formulated, tapos di ba nag-import ako ng mga shoes, tapos and at the same time, nagbabayad sila ako ng cars, tapos, ayan, yung house and lot. Pero most of that is sideline lang naman. Ang pinaka-main pa rin is insurance. Kasi insurance din kasi, yun yung work na may advocacy, which is, proof, may ebidensya ako niyan na nakatulong talaga sa tao kasi meron ako isang friend na ayaw talaga niyang kumuha ng ganyan. Tapos after how many months namatay siya, nakatulong yun sa family niya. Believe that. Yeah. Oo, nakatulong. As in, nakatulong talaga. Yung kotse nila, instead na makuha na ng bangko, maremata na, yung mga utang hindi na nabayaran. Pero since may insurance siyang kinuha, kahit hindi siguro niya na masyadong gusto na kumuha, napilit ko siya, nakatulong sa kanila. Yeah. Totoo yun. Diba? Especially no pandemic talaga. Well, plannings lang din yan, part lang din ng plannings yan. So, yun lang ang masasabi ko sa mga tao. Pag may gusto ka sa buhay, pag planuhan mo maigi, pag-aralan mo siya maigi, hindi yung start lang ang pag-aaralan mo, dapat until the end pag-aralan mo para wala kang hesitation kung ano yung maging resulta. Thank you so much. Thank you. Napaka-inspiring ng sa mga words mo. Thank you. Naway maka-inspired pa ng maraming tao through good example ng pagiging sarili ko muna. Ayun lang. Thank you.